Sa darating na ika-23 ng Setyembre, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng kahangahangang banal na ito, na kilala sa buong mundo bilang ang banal ng mga sugat ni Kristo. At upang markahan ang napaka-espesyal na araw na ito, ihahatid ko sa inyo ang isang napakatindi at tunay na salaysay tungkol sa huling mga oras ng buhay ng higanting ito ng pananampalataya. Ang maririnig ninyo ngayon ay hindi katang-isip, hindi alamat, kundi isang tunay at detalyadong patotoo mula sa isang taong nasa tabi ni Padre Pio sa kanyang huling mga sandali. Isang salaysay na hindi lamang nagpapakita ng kanyang kabanalan, kundi ng kanyang malalim na pagkatao bilang isang taong buong buhay na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang mahalagang patotoong ito ay isinulat ni Fray Pellegrino Funicelli, ang relihiyosong personal na nag-alaga kay Padre Pio at nagkaroon ng pribilehyo at responsibilidad na samahan ang banal na ito sa kanyang mga huling oras sa mundo. Isinulat ni Fray Pellegrino ang mga sandaling ito noong ika-29 ng Setyembre 1968, 6 na araw lamang pagkatapos ng kamatayan ni Padre Pio, habang sariwa pa ang lahat sa kanyang isipan at puso. Isipin niyo ang bigat ng responsibilidad ng taong ito, maging saksi sa huling mga sandali ng isang banal, isang taong buhay pa lamang ay pinapahalagahan na ng milyong-milyong tao sa buong mundo. At isipin niyo rin ang sakit at karangalang dulot ng pagiging presenteng saksi sa mga sagradong sandali iyon. Kung ramdam mo rin ang responsibilidad na makilala at ibahagi ang mga kwento ng banal na ito, inaanyayahan kitang sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pagpindot sa kampanilya upang hindi mo ma-miss ang anumang himala o patotoong maaaring tumimo at baguhin ang mga puso. Noong ika-22 ng Setyembre 1968, isang gabi na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng simbahan, si Padre Pio ay nasa kanyang selda sa kumbento ng mga Kapusino sa San Giovanni Rotondo, Italia. Ang lugar na iyon ang kanyang naging tahanan sa loob ng maraming taon, kung saan siya nanalangin, nagdusa, nagmisa, at tumanggap ng libu-libong mananampalatayang naglakbay mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang humanap ng ginhawa, kagalingan at espiritual na patnubay. Ang San Giovanni Rotondo ay hindi basta kumbento lamang. Ito ay naging buhay na santuaryo, kung saan araw-araw ay nagaganap ang mga himala at ang presensya ng Diyos ay nagpapakita sa isang pambihirang paraan sa pamamagitan ng simple ngunit kahangahangang mongheng ito. Isinulat ni Fray Pellegrino na kaunti namang makalipas ang 9:00 ng gabi sa gabing iyon, habang si Padre Mariano ay lumabas mula sa selda bilang 4 at siya naman ang pumalit sa pagbabantay, may kakaibang nangyari. Tumunog ang telepono, si Padre Pio ang tumawag, humihiling na siya ay puntahan sa kanyang silid. Pagdating niya roon, nakita niya ang banal na nakahiga sa kama, nakatagilid sa kanan. Nakakaantig ang eksena, si Padre Pio, ang taong sa loob ng 50 taon ay may taglay na mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan, na nagtiis ng di maarok na sakit ng may pambihirang pagtiis at pag-ibig, ngayon ay naging marupok, makatao at nangangailangan ng pag-aalaga. At anong kanyang hiling? Isang bagay na napakasimple, napakatao. Nais lamang niyang malaman ang oras sa alarm clock na nasa kanyang mesita. Ngulit napansin niya na may isang bagay na labis niyang ikinagbagbag. May isang maliit na luha na lumabas mula sa kanyang namumumagang mga mata. Hindi ito magiging karaniwang gabi. Bumalik si Fray Pellegrino sa selda bilang 4, nananatiling nakaantabay sa telepono at nagsimula ng isang pagbabantay na magiging isa sa pinakabanal sa kasaysayan ng simbahan at ayon sa kanyang salaysay. Sa buong magdamham ay tinawag ako ng padre mga 5 o 6 na beses hanggang hating gabi at ang mga mata nito ay laging namumula sa pagluha, ngunit isang luha na matamis at mapayapa. Anong napakatinding imahen, si Padre Pio na umiiyak, ngunit ang kanyang luha ay matamis at tahimik. Hindi ito luha ng takot o kawalan ng pag-asa, kundi marahil ng pananabik, ng pag-ibig, ng paghahanda para sa dakilang pagkikita na paparating. Ito ang luha ng isang taong nakakaalam na malapit na ang wakas ng kanyang misyon sa lupa.
Nang tumunog ang orasyon na hating gabi, himiling ni Padre Pio ang isang bagay na nagpapakita ng kanyang kabuuang pagkatao. Talang isang batang natatakot, ako'y nakiusap, manatili ka sa akin, anak. Isipin niyo ang takpong iyan, ang dakilang banal, ang taong naging lakas para sa libu-libong tao. Ngayon ay humihiling ng kasamahan talang isang batang natatakot sa dilim. At patuloy siyang nagtatanong sa oras, paulit-ulit. Inilarawan ni Fray Pellegrino. Tinitingnan niya ako ng mga matang pagmamakaawa, mahigpit na hinahawakan ng aking mga kamay. Nakakabagbag ang kabaligtaan, ang mga kamay na iyon na 50 taon nang may sugat ni Kristo na nagpala ng milyong-milyong tao, ngayon ay mahigpit na humahawak sa kapatid para sa kaunting kaaliwan. Sa isang sandali na nagpapakita ng kalituhan sa huling mga oras ng buhay at ng palagi ang malasakit ni Padre Pio sa mga bagay na sagrado, tinanong niya si Fray Pellegrino, "Iho, nakapagmisa ka na ba?" Sumagot si Fray Pellegrino ng ngiti at kabaitan, "Ama, espiritual, masyado po pang maaga para sa misa." At si Padre Pio na may kanyang makapagtatanging malasakit ay nagsabi, "Kaya ngayon, sa umaga, ipagdasal mo ito para sa akin." Ang sagot ni Fray Pellegrino ay kahanga-hanga, "Sigurado, ipinagdadasal ko po ito tuwing umaga para sa inyo." Nakakaantig na usapan sa dalawang lingkod ng Diyos, isa ay naghahanda ng lumisan ng buhay, isa naman ay nangangakong aalalahanin siya sa pinakabanal na panalangin ng simbahan. Tapos, nais ni Padre Pio na magkumpisa. Isipin nyo, ang banal na mga sugat na nangkumpisa sa libu-libong tao sa buong buhay niya, ngayon ay siya naman ang humahanap ng sakramento ng pakikipagkasundo. Anong halimbawa ng kababaang halimanan? Ang patunay na tayong lahat, maging ang mga banal, ay nangangailangan ng awa ng Diyos. At matapos ang kumpisa, sinabi ni Padre Pio ang mga salitang naglalahad ng kababaihan at pag-ibig. "Anak, kung ako'y tatawagin ng Diyos ngayong gabi, humingi ka ng tawad sa ngalan ko sa mga kapatid at sa lahat ng aking mga anak espiritual, sa mga abala na maari kong naidulot, at hilingin mo rin sa kanila ang panalangin para sa aking kaluluwa." Anong pambihirang kababaang halimanan, isang taong inialay ang buong buhay sa paglilingkod sa iba, na nagdala ng mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan, humihiling pa ng tawad sa mga abala na maari niyang naidulot. Si Fray Pellegrino, kahit na umaasang magtatagal pa siya, humiling ng huling basbas. "Ama espiritual, naniniwala po akong matagal pa kayong mabubuhay. Ngunit sakaling tama kayo, maaari ko po bang hilingin ang huling basbas para sa mga kapatid, sa lahat ng inyong mga anak espiritual at sa inyong mga may sakit?" At si Padre Pio, kahit na sa kanyang huling sandali ay nanatiling mapagmahal na pastol, "Oo, pinagpapalakit ang lahat. Hilingin mo rin sa superior na ipagkaloob sa kanila ang huling basbas sa ngalan ko." Nang tinanong si Fray Pellegrino tungkol kina Pia, Torrens pamilya at Sor Pia, mga mahal sa buhay ni Padre Pio, ang kanyang tugon ay puno ng damdamin. "Alam nila kung gaano ko silang minahal," tugon niya habang lumuluha. "Pinagpapalakit ang lahat, pinagpapalakit ang lahat." Sa huli, ang banal na ito ay humiling ng muling ipahayag ang kanyang panatang relihiyoso. Muling pagtibayin hanggang sa pinakahuling sandali ang kanyang ganap na pag-alay sa Diyos. 1:00 ng umaga nang nahabang sinabi ni Padre Pio, "Pakinggan mo, anak, hindi ako makahinga ng mabuti dito sa kama. Hayaan mo na akong umupo, mas makakahinga ako sa upuan." Napansin ni Fray Pellegrino, ang kahangahangang bagay, karaniwan, ganitong oras, 1, 2 o 3 ng madaling araw, bumabangon si Padre Pio para maghanda sa banal na misa. Kahit na sa huling sandali ay sumusunod pa rin ang kanyang katawan sa sakradong ritmo ng isang buhay na panalangin. Ngunit ang mas nakabigbigla, bago umupo sa kanyang silya, karaniwang naglalakad siya ng 4 na hakbang sa pasilyo. Ngunit sa gabing iyon, napansin niya na siya ay naglakad ng tuwid at mabilis, parang isang kabataan, talang hindi na nakailangang alalayan. Isang himala, si Padre Pio na kamukama kay lamang harap maglakad, bigla na lamang nakalakad ng tuwid at mabilis, parang isang kabataan. Para bang binigyan siya ng Diyos ng huling biyaya, isang huling pagpapakita ng lakas ula sa langit. Pagdating sa pintuan ng kanyang selda, sinabi ni Padre Pio, "Lumabas tayo ng kaunti sa terasa." Sinamahan siya ni Fray Pellegrino, hawak sa kanya sa ilalim ng bitig.
Sa terasa, siya mismo ang nagsindi ng ilaw at pagdating sa kanyang silya, umupo at tumingin sa terasa, talang may hinahanap. Ano kaya ang kanyang hinahanap? Anong pangitain mula sa langit ang kanyang nasasaksihan? Maraming santo ang may mga pangitain ng kalangit sa kanilang huling mga sandali, ng anghel, ng mahal na birhen o kaya naman ng mismong Kristo. Siguradong si Padre Pio ay nakakita ng hindi natin kayang makita. Pagkalipas ng 5 minuto, maiis na rin niyang bumalik sa selda. Ngunit may pagbabago. Sinubukan kong itayo siya, ngunit sabi niya, hindi ko kaya. Sa katotohanan, parang siya'y mas mabigat pa. Ito na ang oras sa kung saan ang katawang tao ay nagsisimulang bumigay, naghahanda para sa paglalakbay. Maingat siyang ibinalik ni Fray Pellegrino gamit ang wheelchair. Pagbalik sa silid, itinuro ni Padre Pio ang wheelchair at sinabi,